Gusto kong hanapin si Gio Ong. Kaya ako at ang kaibigan ko ay nag-book ng flight papuntang Palawan with the mission na hanapin si Kuya Gio Ong. Mula Puerto Princesa ay bumiyahe kami papuntang El Nido dahil nasabi ni Kuya na nandun lang siya. Kaya pagkarating namin doon ay nagtanong-tanong na agad kami. Pero natapos ang araw nang hindi pa rin namin alam kung nasaan siya. Kaya kinaumagahan ay hinanap namin siya sa mga magagandang isla sa El Nido. Umaasang baka makasabay namin sila. Hinanap namin siya sa beach, ilalim ng tubig at sa mga lagoon. Pero wala. Kaya ngayon, panibagong araw, panibagong pagkakataon. Samahan nyo kami sa aming experience at sabay-sabay nating hanapin kung nasaan talaga si Kuya Gio Ong. Pare, day 3 na natin tol. Day 3 na natin pero hindi pa rin natin naisa si Kuya Gio Ong. So may... Naligo ka ba kanina sa bago tayo malis? Pwede po. Tour guide ka pare? Yes po, from the Vanilayan. So Yes ibig po. sabihin marami kang mga makakasamang turista. Opo, everyday. Kailangan magbango ka palagi. At ito ang straight. Hanggang mamaya to pre, long lasting yan tol. Ano pare, mabango? Opo, panis. Ngayon, day 3. Pare, hindi ko na alam kung saan nahanapin si Kuya Gio eh. Ang laki kasi ng Palawan. Tama, malaki ang Palawan. At ayon sa Google, ang El Nido ay mayroong 18 barangay. So dahil hinahanap namin si Kuya Gio, may 3 bagay kaming kailangang subukan ng sabay-sabay. Una, ang hanapin siya sa mga magagandang lugar dahil mayroon pa rin malaking tsansa na makita sila doon. Pangalawa, ang pumunta sa ibang lugar na malayo sa El Nido dahil hindi tayo pwedeng magpakulong sa isang lugar sa Palawan. At pangatlo, ang hanapin pa rin siya sa mga barabarangay sa El Nido at magbabakasakali tayo na mahanap ang kanilang tinutuluyan. Sa unang plano namin ay gumising kami ng maaga. Dalawa ang goal ko dito, ang hanapin si Kuya Gio habang dinadala ko kayo sa ganda ng El Nido. Sa tour na to ay meron pa ulit kaming mga nakasamang mga turista. Pero speaking of turista ay papakita ko pala kung paano kami nagpaalam sa ating naging tropa sa episode 1. We have traveled a lot of island but we didn't find him. We didn't find him. Gosh, do you have a suggestion where I don't know. I think that is it for our quick relationship. Nice to meet you. Joey, the best man. The best man. Yeah, thank you, my friend. Hi guys, so we have a friend here. What's your name, bro? Joey. Joey. Can you like transition? Joey, the best man. Balik na tayo sa ating misyon. Nakapunta na kami ngayon sa aming unang destinasyon. Pero ang tadhana ay hindi pa rin sumasang-ayon. Grabe, kulang ang mga salita para maibahagi ko sa inyo ang ganda ng El Nido. Kaso nga lang, wala sa lugar na to si Kuya Gio. Kaya ngayon, panibagong araw, kaya pupunta na tayo sa pangalawang strategy. Ang pumunta sa lugar sa labas ng El Nido. Sa mga lugar na hindi napupuntahan ng mga tao. Dahil mahilig sila Kuya Gio na humanap ng mga sikreto. Nagrenta kami ng bangka at nagsama na rin kami ng mga makakatulong namin sa paghahanap. Isang tour guide, kapitan at helper. Sa una naming napuntahan ay meron kami nakitang isang secret beach na napakaganda ngunit wala sila dito. Kaya naglayag-layag na ulit kami kung saan-saan. At maya-maya pa ay bumungad sa amin ang napakaraming jellyfish. Pagkatapos naman ito ay meron ulit kami nakitang isla na wala nang nangangalaga. Marami pang mga naiwang mga basurang hindi na nalilinis. Nakakapagod din ang isang buong araw ng pag-iikot sa karagatan ng Palawan. Pero hindi pa rin namin sila nakita.
Ngayon, punta na tayo sa ating pangatlong strategy, ang mag-ikot-ikot sa El Nido. Umikot kami sa mga barangay dito hanggang sa meron kaming estudyante na daanan. Wala lang si Gio. Yung vlogger. Yung vlogger po. Alam niyo saan sir nakatira? Surprisingly, ay meron silang binanggit na lugar na tirahan daw ni Kuya Gio. Okay, sige, salamat. Okay guys, so sabi nung nakita namin yung mga estudyante kanina, at sabi nila malapit na daw dito si Kuya Gio. Meron siyang sinabing lugar, pero hindi na namin sasabihin sa inyo yun para magkaroon ng privacy yung binanggit na lugar. Pero itatry namin puntahan ngayon. Sinimulan na naming hanapin ang nasabing lugar at habang nagtatanong-tanong kami ay merong batang nakarinig na hinahanap namin si Kuya Gio. Oo. Saan? Nasabi ng bata na alam niya ang bahay nila kuya at pinaliwanag niya sa amin ang daan at nag-offer siya na samahan kami. Okay guys, so sabi ni Leo, nandito daw si Kuya Gio. Dito raw yung bahay nila. So ngayon, grabe guys. Ito, tingnan nyo to. Nakita nyo? Yun yung ginagamit nilang sasakyan. Yung mga Raptor nila, yung mga ginagamit nila sa vlog. Grabe. Doon pa lang parang na-amaze na. Okay na ako eh. Pwede na makita si Kuya. Okay guys, so apparently, hindi pa namin alam kung nandyan talaga sila sa loob. Pero ang naisip ko, mag-chat na ako kay Kuya Gio. Mag-chat na ako sa kanya na nandito na tayo sa El Nido. Kasi hindi niya pa alam eh. Hindi pa ako nag-heads up sa kanya na nandito na tayo. Mag-heads up muna tayo. Ayan, sabi ko dito, hello kuya, nandito na po kami El Nido. Ito, hintayin na lang natin yung chat niya. Siguro sana mag-reply kasi nakalagay online eh. So nagantay lang muna kami para sa reply ni Kuya Gio at makalipas ang ilang minuto. Guys, ito na, nag-reply na si Kuya Gio. Apparently, ay nasa Maynila pala si Kuya Gio dahil biglaan niyang kailangang mag-undergo ng operasyon. Noong time pala na lumipad tayo ng Palawan ay ang pagbalik naman nila sa Maynila. Meron kayang tao dyan kahit basta ong fam, no? Baka sila Domeng, sila Kamangga. Andyan? Naisip ko na baka merong naiwang ong fam dito sa bahay nila. At dahil nandito na din kami, ay sinubukan ko nang magmakasakali. Di man namin nakita si Kuya Gio pero solid pa din dahil nagkaroon kami ng chance na makita ang mga taong tinuturing niyang pamilya at ang mga sasakyan na nagdadala sa kanila sa mga magagandang istorya. Tol, maraming salamat sa pagbayag na makuha na namin yung mga ginagamit niyo sa sasakyan. Okay lang po yun. Pasensya na rin na pupunta kayo nang wala sila dito. Hindi, no problem. So, ngayon, baka bumalik na kami dun sa El Nido. Tapos, baka umuwi na kami Manila. Sige po. Kuya, ingat sa biyahe. No problem, Tol. Salamat. Sige po. Thank you. Thank you, Cleo, ha. Maraming salamat sa pag-ano sa amin. Right? Mission for today is very completed, and thank you for the Ong Fam, and I love it. Pagkatapos niyan ay pauwi na kami. Pero meron kaming hindi inaasahang nakita sa Palawan. Anong pangalan mo, Tol?
Adam Alejo po. Adam. Okay, 1, 2. Uy, kami din. Salamat. Good luck sa trabaho. Yes po. Bye-bye. Sheesh! Pare, tol! Unexpected! The unexpectable! Tuluyan na kaming umuwi sa Manila. At nag-update na rin ako kay Kuya Gio na pauwi na kami. At this point, hindi na ako umaasang makikita pa namin siya dahil naiintindihan ko ang kanyang kalagayan. Pero nagulat na lang ako. Pare! Pare! Pare. Anong ginagawa mo, pare? Naglalaro lang pare. Eh, may good news ako sa'yo, pare. Anong good news pare? Kilala mo si Gio, pare. Ay, idol ko yan pare! Idol ko yan pare! Oo pare! Pwede ba kita isama, pare? Ay, oo pare! Gusto mo ako mag-drive pare? Oo, pare! Ay, Gio! Gio! Pare! Ano ba yan, pare? Pare, please mo, pare. Ready ka na? Ito na. Matutuloy na talaga. Matutuloy na talaga. Okay guys, so as of the moment, papunta na kami ngayon sa St. Luke's. Pare, lahat ng paghihirap natin pare ngayon, magiging worth it na pare. Biruin mo yun pare? Oh. Pumunta pa kayo ng Palawan para doon tapos Oo. nandito lang pala pare. Oo nga, pare. Pare, hinarap mo pa sa kuweba pare. Oo nga. Binangka mo pa pare. Oo nga. Patatlong bundok at 30 ang iyong sinuong. Oo nga pare. Pero ngayon, alam mo, isa lang hiling ko pare. Ano pare? Sana pagdating natin doon pare, okay si Kuya Gio. Yun. Kamusta kayo? Kamusta naging biyahe nyo? Sobrang solid doon, kuya. Grabe pala doon sa El Nido. Ano na namin umuwi? Alam mo yung ano? Ito galing sa Paco. Ang mga ano, tornilyo. Oo nga no. Hindi ako paniwala. Parang ako nanonood ng vlog. Pare, ano? Ano ah? Pare, kasi Kuya Gio, pogi sa vlog. Sa personal, pare, mas pogi, pare. Mas pogi, pare. Ano naman kuya, kamusta naman yung state mo? Baga ano yung tumatakbo sa utak mo ngayon? May mga pinagbawal sa akin ng gawin eh. So yung adventure vibe and energy ko, kaya ko, gusto ko, kaso yun nga, may tama ako sa leeg, yung buto sa leeg. So, depressed ako doon pare. Pero, kaya naman natin, pinagpasan Diyos ko lang. Kasi baka may planong iba kung bakit bawal na sa atin yun. Kasi dapat mas tumagal pa tayo dito sa mundo. Nagtagumpay na tayo sa ating misyon. Nahanap na natin si Kuya. Pero hindi pa dito natatapos ang ating paghahanap sa buhay. Dahil dadating ang mga panahon na maghahanap ulit tayo ng mga rason. Kagaya ni Kuya Gio, maaring hindi niya pa nahanap ang rason kung bakit nangyari to. Maaring isa tong tapik na kailangan niyang mas alagaan ang kanyang katawan. At aral naman ang ipinakita niya sa atin kung paano makipaglaban ng nakangiti sa lahat ng ating mga pagdadaanan. Alright guys, so that is it. Maraming salamat kuya sa binigay mong chance sa amin. Kahit nandito ka and mahirap yung sitwasyon mo, nabigyan mo kami ng... Talagang it's an honor kasi may intindihan namin kahit hindi pwede. Pero sabi mo pa din, basta pagka nandito na kami sa Manila, pwede pa din. Kaya thank you kuya. And yun guys, na tagumpay tayo para nahanap natin si Kuya Gio. Wala nga lang sa Palawan. Yun lang. Pero nandito sa Manila. Yun lang. So kuya, Sige tol, Maraming salamat. ingat kayo pare ah. Enjoy life pare. Yung sayangin. Mag-ingat kayo palagi yun talaga. Sarili nyo, kalusugan nyo. Huwag sasayangin. yun. So paano kuya? Kita-kits na lang sa Palawan. Diyan. Next time. Alright. So yun guys, maraming salamat. This is Finding Gioong sa Pilipinas. Bye-bye!